Magandang oras mga kahugot. Maraming salamat sa lahat ng mga kahugot na narito ngayon. At alam nyo, kahit hindi mabilis ang pagdami natin, o pagdami ng ating mga subscribers ay okay naman sapagkat nadadagdagan kahit papano. At kung meron mang mga naunang subscribers na nandito pa rin sa ating ngayon, maraming salamat sa inyo at kung pwede ay umimik nga kayo o mag-comment kayo kung nandyan pa kayo. Kasi napapansin ko dati, kasi nagbe-base lang ako sa mga comments kung nandyan pa sila. Lalo na yung mga nauna noon, nandyan pa ba kayo? Say yes. At maraming salamat din sa mga dumadagdag, sa mga bago nating subscribers, sa mga bago nating kahugot. Maraming salamat for being here at sana magtagal kayo. And karamihan sa ating mga followers, mga taga-suporta, mga kaibigan, kahugot, ay mga OFW. Sa katunayan na ang may-ari ng kwento ngayon ay isa ring OFW. Kwento ng kahugot nating si Jelong, ang hatid ngayon ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo o kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ako ay parang magkakasala sa aking asawa dahil lamang sa isang chat na nagsimula sa ganito. Hi Jelong, do you remember me? Ang chat na ito ay mula sa isang babaeng minahal ko ng sobra, subalit hindi siya ang aking napangasawa. Mayo 11, year 2013, 17th birthday ko yon. May isang lalaki sa maliit na bahay sa isang liblib na barangay ng Sevilla, Bohol. Kasama niya ang isang baby na isinilang ng kanyang ex-girlfriend na matapos manganak. Nagpalakas lang tsaka lumayas at nagtungo sa Tagbilaran City. Iniwan ang bata sa poder ng noon ay isang lalaking walang direksyon ng buhay. Pero naging maayos naman ang pagsisinop ng lalaking ito ng mga gamit ng cute na sanggol sa isang malaking karton na sinadya niyang hindi mapuno dahil sa karton na yun din niya ilalagay ang kanyang baby na noon ay mahimbing ang tulog. Pagkatapos ay lumabas ang lalaking ito mula sa maliit na bahay, dala ang karton sa kanyang kanang bisig. Naglakad pababa ng ilog habang ang kaliwang kamay ay hawak ang cellphone na tila may tirangkang tawagan pero mahina ang signal sa lugar na yon. Then, may dinukot na sulat mula sa bulsa ng kanyang pantalon at saka isinuksok din sa loob ng karton. Hanggang sa nakarating na siya sa ilog at sa isang bangka ay isinakay niya ang karton kung saan natutulog ang kanyang anak na anya'y pabigat lang sa kanya at sa gabal naman sa pangarap ng kanyang ex-girlfriend na noon ay nagsimula ng harapin ang panibagong buhay sa lungsod. Hanggang sa dumating na ang binatang may-ari ng bangka, nakainom, pakanta-kanta ng Tingkatulog, isang Boholano lullaby song. Ni hindi na to binuksan ang karton na may sanggol na nakasampas ang bandang harapan ng kanyang bangkang may bubong. At siya ay nagsagwan sa pamosong ilog ng Lobok habang papalayo ay palakas ng palakas ang kanyang pagkanta. Samantalang ang kaawa-awang sanggol ay mahimbing pa rin ang pagkakatulog sa loob ng karton. Walang kamalay-malay na siya ay lalaking walang ina at ama dahil noong sandaling yon ay nag-iimpake na rin ang kanyang ama, tutungo naman sa bayan ng Ubay upang sapilitang magsaka.
Paano na kaya ang magiging buhay ng sanggol sa loob ng karton? Magtatagumpay kaya ang kanyang ina sa kanyang pangarap sa tagbilaran at ang kanyang ama matatauhan pa kaya? Sa eksenang inyong nai-imagine ay may 4 na tauhan, isang babae at 3 lalaki. Ang 3 lalaki ay una, yung ama ng sanggol na itinakwil ng magulang. Pangalawa yung lasing na bangkero at pangatlo yung kaawa-awang sanggol. Mahuhulaan nyo kaya kung sino ako sa 3 yon? Magandang oras sa inyong lahat mga kahugot. Tawagin nyo na lang ako sa aking palayaw na Jelong. Angelo actually. Ako ay isang OFW dito sa Saudi. Sa pinahulaan ko sa inyo kanina kung sino ako sa 3 lalaki sa intro nitong kwento ko, ako yung lasing na bangkero. Yung walang kwentang lalaki ay si Rigor, pangalawang kuya ko siya, at yung sanggol, si Sandro, ay pamangkin ko. Noong araw na yun ay pinakausapan ako ni Mama na iiwi si Sandro sa bahay ng mga magulang namin na nasa isang malaking barangay ng bayan ng Lobok. Magkatabi lang halos ang Sevilla at Lobok. At sa isang barangay sa Lobok na ginapangan din ng Lobok River, ay mayroon kaming lupaing pang-agrikultura. Doon ay mayroon din kaming bahay, kaya mas mainam na transportasyon ng bangka kesa sasakyang digulong. Isa pa ay nakainom nga ako noon kaya't ayaw akong pagamitin ng sasakyang digulong. At lalong mas ayaw ng magulang ko ang makalikha ng eksena sa pagdating ng sanggol sa aming bahay sa sentro ng barangay kaya't sa ilog ko biyanahe dahil sa tabing ilog sa aming barangay ay mayroon din kaming farmhouse na siyang tirahan ni Papa lalo na sa panahon ng pagsasaka. Mayroon siyang tumana doon, gulayan at mga alagang hayop. Doon namin itinago pansamantala ang sanggol na si Sandro habang hindi pa handa ang mga magulang kong tanggapin na nabigo silang ayusin ang buhay ni Kuya Rigor. Ngunit ang lahat ng desisyon ng aking mga magulang noon ay hindi lang sa kanila kundi mas higit nilang sinusunod ang aking panganay na kuya na isang pari sa Davao del Norte. Hanggat maaari ay gusto nilang maging malinis sana ang impresyon at imahe ng aming pamilya, subalit si Kuya Rigor nga ay isang palalo at pasaway. Sa aming 4 na magkakapatid, si Kuya Rigor ang nagdulot ng sakit ng ulo at sama ng loob sa aming mga magulang. Si Kuya James ang aming panganay. Isa siyang pare na pinagdududahang binabae. Pangalawa si Kuya Rigor na mahilig sa babae at alak at sugal. Ako ang pangatlo at bunso namin sa Angelica. Kumpara sa nakararami sa aming barangay ay masasabing medyo nakakaangat-angat kami. Si Mama ay empleyado ng munisipyo noon, si Papa ay magsasaka pero may mga tauhan siya. Noong araw na yon, May 11, 2013 ay 17th birthday ko. Nag-iinuman na kami ng mga kaibigan ko sa likod ng farmhouse ni Papa sa tabi ng ilog kaso biglang dumating si Mama, tinawag ako, kinausap ng sarilinan at sinabing doon na lang kami magpatuloy ng inuman sa bahay namin sa sentro ng barangay. Pagbalik ko, dala ang pamangkin kong si Sandro. Nalungkot ako na natuwa noon. Nalungkot dahil kasalukuyan na nga ang kasayahan namin ng mga kaibigan ko pero inistorbo pa ako ng aking ina. Pero natuwa din ako dahil gusto kong makita at maiuwi ang baby sa aming bahay.
Sinikap kong huwag magpahalata kay mama noon na nakainom na ako upang ipagkatiwala talaga din niya sa akin ang paggamit ng aping bangkang dimotor. Nung makarating ako sa tapat ng bahay kung saan nagtago noon sina Kuya Rigor at ang girlfriend niyang never niyang ipinakilala sa amin, magto 2 weeks na raw noon na doon sila nakatira pero lagi silang nag-aaway. Well, sino ba naman kasing babae ang makakatagal kay Kuya Rigor? Iniwan ng babae si Sandro kay Kuya at hindi kinaya ni Kuya ang alagaan ng bata kaya tumawag siya kay Mama at nakiusap na kung ano man daw ang galit ni Mama sa kanya ay huwag sanang idamay ang bata at sana daw ay kaawaan nila ito kasi apo naman nila si Sandro. So birthday na birthday ko, inutusan ako ni Mama at Papa na sunduin ang baby. Kahit may amals na ako noon ay pumunta ako, nagbangka ako. At nung nandun na ako, ang tagal bumaba ni Kuya Rigor noon kaya't ako'y umahon muna mula sa ilog at naghanap ng tindahan upang makabili ng isang bote ng beer na kay bilis ko ng tinungga. Then pagbalik ko ng ilog ay paakyat na si Kuya at natanaw ko na ang karton sa gitna ng bangka ni Papa. Ayaw kong tingnan ang baby noon kaya hindi ko talaga sinilip man lang dahil ang gusto ko si Mama ang magbubukas ng karton at magkasama kaming mag-hello sa pamangkin ko. Pagdating ko sa aming farmhouse ay nakaabang sina Mama at Papa sa gilid ng ilog. Ang mga kaibigan ko ay naroon na sa aming bahay sa sentro ng barangay dahil hindi nila dapat malaman na may idadating akong sanggol. Excited si Mama nung hawakan ko na ang karton pero biglang sumigaw si Papa. Huwag ko daw buhatin, siya daw ang bababa para siya ang magdala. Naisip kong napansin niyang nakainom ako at baka nga mabitawan ko ang karton. Noong buhatin ni Papa ang karton, umiyak ang baby. Nagmadali siyang umakyat ng pampang at ako naman ay kumanta ulit ng tingkatulog pero hindi na tumigil sa Sandro sa pag-iyak. Sa loob ng bahay nung buksan ni Mama ang karton ay siya naman ang umiyak habang pinagmamasdan ng cute na baby. Nagsimula na siyang mag-emote gamit ang aming lengguwahe pero itatagalog ko na lang. Ang drama ni Mama noon ay, mga walang puso. Napaka-cute na baby, kaya nilang pabayaan? But don't worry baby, nandito ko na kay Lola. I will take care of you and love you more than my life. Totoo, Kuya Bono, napaka-cute ni Sandro pero hindi ko siya nakasama ng matagal. Sumakabilang isla na kasi ako matapos ng bakasyon na yon kasi college na ako at sa Cebu ako nag-aral. Kasama ko si Mama noon na nagbiyahe pa Cebu mula Bohol. Dinala niya ako sa dating boarding house ni Kuya Rigor. Tinirhan niya yon ng 4 na taon pero ni first year college pala ay hindi niya natapos. Malubha ang ginawang panloloko ni Kuya Rigor sa magulang namin kaya naman hiyang-hiya noon si Mamay Mimay, ang landlady sa boarding house na yon, na kaagad tumira sa akin ng ganito. Dong, sana wag kang gumaya sa kuya mo. Pasensya na ulit Ma'am Hilda ha. Talagang wala akong kaalam-alam na hindi pumapasok si Rigor noon kasi nakikita ko umaalis naman, naka-uniform.
Hayaan mo na yun, Mimay. Tapos na yon at itong si Jelong, sure ako na hindi gagaya sa kuya niya. Di ba anak? Promise mama, Mama Mimay, hindi ako magiging sakit ng ulo ninyo. Mag-aaral akong mabuti. Ang pangako kong yon ay tinupad ko naman, kaya lang mahirap ang kurso ko at napakaraming matatalinong kaklase ko, kaya kahit anong gawin ko, pumapasa lang ako. Okay na yon. First year at second year, iniwasan ko rin talaga ang manligaw kahit na ang daming bugaw. Mga kaibigan ko / ka-boardmates, lalo na si Franco na playboy. Lagi akong binubugaw sa mga kaibigan ng mga nagiging girlfriends niya, pero sa unang 2 taon ko talaga, kahit paulit-ulit niya akong sinasabihang bakla, hindi talaga ako nagpapabuyo. Kaya lang nung 3rd year na ako, hindi na ako nakaiwas sa tawag ng pag-ibig. That time, ibinenta na ni Mamay Mimay ang boarding house dahil nag-migrate na sila ng USA. Naunang umalis si Franco kasi that time ay yumaman na ulit ang kanyang pamilya. Dati na silang may kaya, kaso naayos ang problema ng daddy niya sa UK, kaya naging paldo na ulit si Franco at lumipat na sa isang exclusive dormitory sa labas ng city proper. Malulula ka sa dormitory fee, 25,000 pesos monthly, samantalang ang monthly allowance ko lang noon ay 8,000 pesos. So nagpaiwan ako sa boarding house kahit istrikto at masungit na ang bagong may-ari. Ang daming rules and regulations at nagtaas pa ng singil. Hindi pa rin ako umalis kasi ilang hakbang lang ito sa CIT, ang school kung saan ako kumuha ng civil engineering. Pero isang araw ay dumalaw si Franco at inaya akong lumipat sa dormitory nila. Tanga, hindi ko afford doon. Tanga, libre ka doon. Magtatrabaho ka. Anong trabaho? Hindi ko alam. 2 ang bakante at parehong lalaki ang kailangan nila. Lahat ng privilege na ini-enjoy namin mga residents, may enjoy nyo din. Pagkain, gym, lahat ng amenities. Maliban lang sa aircon na kwarto. Pero pwede kang matulog sa kwarto ko gabi-gabi basta wala akong kasamang bebe. Pero may kapalit. Anong kapalit? Kapag ayaw akong mag-drive, ikaw ang driver ko. Yun lang pala eh. Sige, sure. Parang hotel ang dorm na yun, Kuya Bono. 4 na palapag, may elevator. Si Wilmar ang kasama kong na-hire at magkasama kami sa isang kwarto sa likod ng building. Parang bahay na bungalow naman na pahaba. Doon nakatira ang mga trabahador ng dorm mula sa labandera, tagaluto, mga janitors. Pero gaya ng pangako ni Franco, kapag wala siyang kasamang babae sa kwarto niya, doon ako natutulog. Pangmayaman talaga, pero hindi ako pwedeng umastang mayaman doon dahil ang trabaho ko ay basurero. Yes, Kuya Bono, ako ang in charge sa lahat ng basura sa buong dormitory. Nasa parang bundok ang lugar na yon, iilan lang ang bahay pero malalaki. Sa likod ng dormitory ay parang gubat, puro puno, maging sa gawing swimming pool, ang likod at right side nun ay puro punong kahoy, pero kapag pinasok mo, makikita mo ang mataas na bakod, kaya hindi rin ito basta napapasok. Maging ang mga garbage truck ng syudad ay hindi araw-araw nakakapunta sa lugar na yon. 2 beses lang sa isang buwan, tinatawagan pa. Kaya naman mayroong 3 compost pit sa gitna ng kakahuyan. Classified ang mga basura ng 3 klase. Doon ako nagtatapon ng basura at sinusunog ko rin mga dapat sunugin.
Alam mo Kuya Bono, ang dami kong gamit na naitabi. Mga sira na pero maayos pa ay tinatapon na ng mga rich kids sa dorm. 51 lang lahat sila, yung mga naka-dorm na nagbabayad. Mga residents ang tawag nila. Pang 53 kami ni Wilmar pero kami nga kasi ay considered na staff at libre kami. Ang mga lalaking residents ay nasa first and second floor. Ang mga babae naman ay third at fourth floor. Bawal umakyat ang mga lalaki sa third at fourth, pero may nakakalusot dahil dalawa lang ang guard at naka-duty lang sila sa harap. Bilang isang engineering student ay hindi nakaligtas sa curiosity ko kung magkano ang kinikita ng dormitory monthly. Since 51 ang mga paying residents, umaabot pala sa mahigit 1.2 million monthly ang gross income. Sabihin mo ng 40% ang expenses including sweldo ng staff. Mayroon pa ring neto na mahigit kalahating milyon. Not bad dahil iisa lang naman ang may-ari ng dorm at bata pa. Nakakabilib lang din na may mga estudyanteng ganon kayaman para gumastos ng 25K para lang sa dormitory. Pero si Shirley na naging girlfriend ni Franco, ewan ko kung nagyayabang lang siya nung sabihin niyang mura pa daw ang 25K kumpara sa dormitory niya noon sa Maynila na 40K monthly, while mas masarap pa raw ang mga pagkain siniserve sa dorm namin sa Cebu. Napapahuwat na lang ako lagi noon sa mga kwento ni Shirley. Kasi sa totoo lang, wala sa itsura niya ang anak milyonaryo kasi maganda lang ang katawan at balat at maarte lang magsalita. Pero ang mukha, paitimin mo lang, mapagkakamalan na siyang isa sa mga labandera sa dorm. Pero si Monica, maganda talaga, sosyal, at kahit yung mga may kaya o mayayaman ay ilag sa kanya. Kasi hindi siya namamansin. At si Monica, Kuya Bono, ang sinasabi kong unang babaeng inibig ko during my college life. Siya din ang unang karanasan ko sa pakikipagtalik. Sa dorm na yon, sina Wilmar at Franco lang ang masasabi kong ka-close ko. Yung ibang residents kasi talagang iba ang level nila. Ini-enjoy talaga nila yung pakiramdam na VIP sila kaya hindi sila namamansin. At nung mawala ang 22 karat gold necklace ni Monica, hindi siya gumawa ng eksena. Hindi man lang nag-report sa admin office ng dorm. Pero ang totoo, hindi yun nawala or ninako kundi naitapon niya sa trash can sa labas ng room nila at nakita ko lang nung nagka-classify na ako ng mga basurang itatapon sa 3 compost pit. Mayroong pendant na heart shape ang kwintas at nabubuksan yon. Sa loob ay may litrato ng mag-ina, isang mommy at isang little girl pero dahil luma na ang picture ay hindi ko makilala kung sino. Pero sure ako na either kay Monica or sa best friend niyang si Irene na kakwarto niya ang may-ari ng kwintas na yon dahil trash can nila sa harap ng kwarto nila ang pinanggalingan ng basura. Nasama ito sa mga na-crumple na mga columnar pad paper. Pero nung time na magsusunog ako ng basura, wala na halos estudyante sa dorm. Bawal kasi ako magsunog kapag andun pa sila kasi may mga maaarte na nagrereklamo sa amoy ng usok kahit na kung tutuusin ay napakalayo ng compost pit sa building. Dahil doon, kinagabihan na ako nakakatok sa pinto ng kwarto ni na Monica, siya pa mismo ang nagbukas ng pinto. Yes? Taas kilay niyang tanong nung pagbuksan niya ako ng pinto. Nakasuot na siya noon ng pantulog, kulay pink na ternong parang pajama pero makintabang tela. Nahiya pa akong magsalita kaya't inilabas ko na lang ang kwintas mula sa bulsa ko. Oh my God, you found it. Natapon mo sa trash can. Sagot ko. Napatitig siya sa mukha ko. Napasama sa crumpled columnar papers. Dugtong ko pa. Ah, yes. Sagot niyang parang naalala niya.
Thank you for returning this to me. This is my most precious possession. Bibigyan kita ng reward. Wait lang ha. Sabi niya tsaka pumasok. Isinara ng marahan ang pinto pero umalis na ako. Nasa hallway na ako nung marinig kong tinawag niya ako pero ang tawag niya sa akin ay Kuan. Oy Kuan! Kasi nga hindi niya alam ang pangalan ko. Nakita ko na may hawak siyang pera. 3,000. Your reward? Sabi niya tsaka parang ikinaway sa akin ang pera. Tumango lang ako at bahagyang ngumiti pero hindi ako bumalik sa kanya. Dumiretso ako ng hagdan at tumuloy sa pagbaba. Nakapanghihinayang ang 3,000 piso lalo na't kung ikukumpara ang estado ko sa kanila ay pulubi lang ako. Malaking pera na sa akin ang 3K na sa tingin ko yung barya lang sa kanila. Kaya lang udyok ng puso at utak ko ang huwag tanggapin ang perang yon dahil gusto kong maramdamang kadakilaan ang ginawa kong pagsoli ng isang napakahalagang bagay sa kanya. At ang kadakilaang yon ay nagbunga ng maganda dahil na-curious siya tungkol sa akin at makaraan ng 2 araw sa dining hall ay siya pa ang lumapit sa amin ni Wilmar at nakishare ng table sa amin. Can I dine with you guys? Casual niyang tanong bago umupo hawak ang plato niyang naglalaman lang ng sandwich, isang tuhog ng barbecue at salad. Tumango lang ako at ngumiti. Si Wilmar ay halatang hindi naging komportable. Binilisan ng pagkain at saka umalis. Na-conscious din ako noon pero hindi ako nagpahalata. Yung pag-upo pa lang kasi ni Monica sa tabi ko, biglang bumango ang hangin samantalang kami ni Ramil ay siguradong amoy ewan na noon. Hindi ako nagpahalatang nahihiya ako at sinikap kong maging kalmado sa pagsagot sa mga tanong niya kasi ewan ko kung bakit para kaming nasa talk show noon kung saan siya ang host at ako ang guest. At bago natapos ang pagkain niyang kahit tagal talaga niyang kinain, nagtaka ako dahil nasabi niyang hindi niya kilala si Franco. At ako pa lang daw ang lalaking kinausap niya sa buong dorm. Bago siya tumayo ay inilipag niya ang kanyang iPhone sa mesa. Sa harap ko mismo at nakapakita sa screen ang isang mobile number sa kanyang phone book. Picturean mo na lang, sabi niya. Napangiti na lang ako kasi that time ay LG Optimus 1 na basag-basag ang screen ng phone ko at nahihiya akong ilabas yon. Ang ginawa ko ay tinitigan ko na lang noon ang mobile number at minemorize ko na lang. Kahit kasi hindi ako matalino ay magaling akong magmemorya lalo na kapag numbers. You can text me when you need someone to talk to. Simpleng sabi niya bago umalis sa aming mesa. Yung simpleng pagtalikod niya ay nag-iwan pa ulit ng mabangong hangin sa akin pero sinadya kong huwag siyang pagmasdan habang siya ay papalayo dahil maraming mata ang nakatingin sa amin. Kabilang na doon ang mga mata ng kaibigan kong si Franco. Si Franco na halos patakbong lumapit sa akin at umupo sa upuang pinanggalingan ni Monica. Man, kilala mo pala si Monica? Man, anong meron ka? Ba't ka kinakausap nun? Never naman sin yun. Hindi ko nasagot kaagad si Franco pero alam kong kukulitin niya ako. Ganon kasi siya. Hindi yan lulubay hanggat hindi niya naririnig ang sagot sa tanong niya kaya ang sabi ko na lang, ako nga kasi ang basurero sa dorm na ito at hindi niya sinasadyang maitapon sa trash can ang kwintas niya. Natural sinoli ko, nandito lang siya kanina para mag-thank you. Yun lang yun. Okay, pero ang tagal niya nagkwentuhan ha. Siguro dahil wala si Irene at wala ring bakanting mesa kaya nagtiyaga na lang siyang kumain sa mesang to. Nakatitig pa rin sa mukha ko si Franco noon na para bang may ibang iniisip at nung magsalita, Man, ngayon ko lang napansin, gwapo ka pala. Boy, garbage man lang ako dito. Kaya kung iniisip mong magkaka-interes sa akin ng babaeng yon, malabong mangyari yon. Sa pelikula lang may ganun. Man, alam ko sa tingin pa lang kung ang isang babae ay may gusto sa isang lalaki. Boy, andun ka oh. Likod ni Monica ang nakikita mo habang nandito siya. Hindi mo nakikita yung mukha niya at sa mahigit kalahating oras niya dito, never siyang ngumiti kahit konti.
Ganon siya ka-formal at talagang nagtiyaga lang siyang umupo dito kasi walang bakanting mesa at sa tingin ko talaga wala siyang ibang kaibigan dito kundi si Irene lang. Never siyang ngumiti? Ulit na tanong ni Franco. Never. Yung mata niya, nakatitig sa mata mo. Hindi. Minsan napapasulyap lang saglit din sa iba natitingin. Okay, naniniwala na ako sa'yo pero man, huwag mong masyadong binababa ang sarili mo dahil lang sa klase ng trabaho mo dito. Man, you're more than that. Naisip ko namang tama si Franco sa sinabi niyang huwag ko dapat ibaba ang sarili ko dahil sa trabaho ko. Tama yun, kaso sa klase ng sitwasyon at klase ng mga residente sa dorm noon, parang wala namang may pake sa bagay na yun kaya ginampanan ko na lang ang role ko sa dorm at hindi ko na inisip pang itaas ang sarili ko sa kanila. Naging close kami ni Monica sa text. Gabi-gabi halos kami magka-text kahit nasa iisang bakuran lang kami. Pero kapag nagkakasalubong kami sa hallway or sa lobby ng dorm, hindi kami close. Tatango lang siya kapag nakita niya ako pero madalas hindi niya ako napapansin. Ganon siya. Hindi siya tumitingin sa mga mukha ng mga nakakasalubong niya at taas lagi ang noo niya. Kung tititigan mo nga sa asta niya, parang siya ang pinakamayaman sa lahat ng residente ng dorm kasi wala talaga siyang binabati. Si Irene lang ang nakakausap niya, si Irene na nagmimistulang alalay niya kapag magkasama sila. Habang nagtatagal Kuya Bono ang textmatean namin ni Monica, lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya pero lalo lang ding lumalaki ang pag-asam ng puso ko na sana maging mas malapit pa kami. Napaka-ironic kasi talaga na gabi-gabi halos kaming magka-text pero hindi naman lumiliit ang gap namin. The more na gustong-gusto kong mapalapit sa kanya, the more naman na lumalabo ang pangunawa ko sa kanya. Hindi ko talaga siya mag-gets noon. Pabago-bago ang mood niya kaya naman kung minsan ay hindi ko maiwasang isipin na kapag masaya siya, baka hindi talaga siya ang ka-text ko kundi si Irene. At kapag seryoso siya, malamig, boring ka-text ay siya talaga. Si Monica talaga ang ka-text ko. Nung high school ako Kuya Bono ay nakatatlong girlfriends ako na dinaan ko lang sa text at okay naman ang mga naging relasyon ko sa kanila. Hindi nga lang nagkaseryosohan kasi bata pa kami noon at sila ay may mga pangarap din namang gusto nilang unahin muna. Pero pinakamahalagang natutunan ko sa relasyon sa text dinadaan ay hindi pwedeng maniwala o mag-assume sa emosyong dinadaan sa text. Kahit may emoji pa ang mensahe, hindi pa rin 100% na tama ang feelings na dala ng text. Nasasabi ko ito kasi malamig at boring talaga madalas ka-text si Monica. Kaya nahihiwagaan ako sa kanya. Isa pa, kapag nagtatanong siya, dapat may sagot ako. Pero kapag siyang tinanong ko, lalo na kung tungkol sa buhay niya, iniiba niya ang topic. Umiiwas siya hanggang sa titigilan ko na lang ang pagtatanong. Hindi siya masayang ka-text Kuya Bono kaya nakakadama ako ng antok kapag ka-text ko siya. Pero kapag hindi naman ako nagre-reply, magmi-miss call siya. Miss call lang talaga yon tsaka magte-text ng huwag mo akong tulugan. Kapag ganon Kuya Bono, tatayo ako, maglulundag, magpo-push up para magising ako. Kapag may kape, magkakape na lang ako kasi ayaw ko siyang tulugan. Mahal ko na siya noon at special sa akin kaya kahit magsakripisyo na ako, huwag lang siyang madisappoint.
Sa ganong setup namin noon ni Monica, hindi ko maiwasang makita ang pagkakaiba ng estado naming dalawa. Para siyang langit at ako'y lupa, at dahil lupa ako ay hindi ko alam ang mundo niya. Marami akong tanong kung bakit ganon siya pero wala akong nakukuhang sagot dahil kapag ang personal na tanong ay hindi niya sinasagot. Samantalang kung tungkol sa akin, halos lahat alam niya na. Kapag gabi na, makakatanggap na lang ako ng text mula sa kanya. Hindi regular na text na nagsisimula sa pagbati gaya ng hi or hello, kundi isang tanong na kadalasan ay tungkol sa akin. Tungkol sa mga bagay na naikwento ko na dati. Noong 4th year college na ako, first semester, August 17, 2017 to be exact, tandang-tanda ko ang petsa kasi kinabukasan noon ay birthday ni Papa. Pangatlong birthday na ni Papa, sana yon na hindi ako umuwi since nasa Cebu na ako. Ang unang text ni Monica nung gabing yun ay, doon sa farmhouse nyo, makakasurvive ka ba nang hindi ka lumalabas for years? Ang sagot ko, yes, kung may kasama ka. Bakit kailangan mo ng kasama? Mabilis ulit niyang text. Siyempre, sinong bibili ng pagkain mo kung hindi ka lalabas? Pero sabi mo may mga gulay doon, mga alagang hayop like chicken, ducks, and pigs. Oo, pero wala kaming tanim na palay. So sinong bibili ng bigas mo at yung mga sangkap sa pagluluto, mga grocery items? Okay. Yun ang huling text niya that night. Okay. At ako ay naiwan lang ulit na nagtataka kung bakit ganun na naman ang text niya. Maalala ko nga, minsan nag-text pa siya ng ganitong tanong, marami bang chismosa sa inyo? At may ganito pa siyang tanong noon at ito ang naging very interesting na text niya sa pagkakatanda ko. Sobrang conservative ba ang mama mo? Like ayaw niya kapag ang daughter-in-law niya ay hindi na virgin? Sinagot ko lang siya noon ng ganito. Siguro naman kung hindi akong nauna sa babaeng pakakasalan ko, hindi ko na ipagkakalat pa. Hindi ko na kailangang sabihin sa mama ko o kahit sa mga kaibigan ko. Kung pwede ko lang gawin noon ang tanungin siya kung hindi na siya virgin, sana itinanong ko na. Pero inassume ko na noon na hindi na nga siya virgin. At lahat actually ng babae sa dorm noon ay ganun ang tingin ko kasi liberated sila. Makabago ang mundo nila so may space ba sa kanila maging conservative. Maging si Monica ay inisipan ko rin ng ganun kahit nasuplada siya sa halos lahat kasi baka mababa pa ang tingin niya sa mga ka-dormmates niyang mapagmataas na sa tingin ko. Baka ilang level ang mundo ni Monica. Lalo na sa mundo ng pag-ibig, baka kung sakaling hindi na siya virgin ay dahil nagkaroon na siya noon ng mga boyfriends na ibang lahi at yung mga sobrang yaman talaga. Pero syempre, yun ay hula ko lang ulit. Sa pantaha, haka-haka kasi nga hindi siya sumasagot ng anything personal tungkol sa buhay niya. Habang tumatagal noon Kuya Bono ay lalong lumalabong matupad ang hangarin kong magkaroon kami ng relasyon kasi nga hindi niya ako kayang bigyan ng karapatang magtanong tungkol sa kanya kahit na lahat ng tanong niya tungkol sa akin ay sinasagot ko ng tama at totoo. Inisip ko Kuya Bono na ang textan ako ay naging libangan lang niya kapag naboboring siya sa gabi. So isang gabing wala din ako sa mood dahil sa ilang problema sa school at sa pamilya. Dahil nga sa kawalan ko ng ganang umuwi sa Bohol kahit holidays or mahalagang okasyon sa pamilya, hindi ako talaga umuwi. Dahil doon ay nagbanta si mama na itatransfer na lang niya ako sa amin para araw-araw daw akong nakakauwi sa amin. That night may dumating na text si Monica pero hindi ko siya sinagot. Nag-miss call na rin siya 2 beses pero hindi ko pa rin siya gustong replyan. At ang sabi ko sa sarili ko noon, isang miss call pa niya, paprangkahin ko na siya.
Magtatapat na ako sa kanya, sasabihin kong mahal ko siya, gusto ko siyang maging girlfriend, pero dahil wala siyang tiwala sa akin, titigilan ko na siya at puputulin ko na ang ugnayan ko sa kanya. Noong gabing yun ko talaga naramdaman yung sukdulan ng pagkainis. Ang sabi ko pa noon, kung hindi kami pwede, bakit pa ako nakikipag-usap sa kanya? Masyado siyang mataas, mababa lang ako, kaya dapat lang na sa mababa lang din ako magkagusto. Ganon ang andar ng utak mo noon at te-textan ko pa siya ng ganito. Hindi na ako magre-reply sa mga text mo, kaya i-delete mo na lang ang number ko. Sawa na ako sa pagsagot sa mga tanong mo. Yan ay iti-text ko talaga sa kanya, pero hindi naman siya nag-text nung gabing yun. At sa halip ay nag-impake ako ng ilang pirasong damit sa backpack ko dahil nagdesisyon akong umuwi ng Bohol ng madaling araw kinabukasan para mag-attend sa birthday ng papa ko. Nag-sink in din sa akin noon na kaya siguro nagiging negative ang love life ko dahil binabaliwala ko ang pamilya ko. Siguro ang gusto ni Lord noon ay pasayahin ko muna ang pamilya ko, lalo na ang parents ko. Bigyan ko muna sila ng panahon bago niya ako bigyan ng kasiyahan sa babaeng mahal ko. Ang dami ko talagang iniisip nun, Kuya Bono, at dahil yon sa depression kong maging kami ni Monica. Pero natigilan lang ako bigla noon sa tanong sa isip ko na ganito. Does she even know na mahal ko siya? Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Umuwi nga ako nung birthday ni Papa. Yung baby na inuwi ko sa bahay noong 2014 ay naglalakad na. Si Sandro noon ay 3 years old na at napaka-cute niya. No wonder sobrang mahal siya ni Mama at Papa dahil good vibes and good feelings talaga ang hatid niya sa pamilya. Sinabon ako ng malala ni Mama nung dumating ako kahit may ibang tao na sa bahay dahil sa paghahanda nga sa birthday ni Papa. Kumakain pa ako ng tanghalian noon. Nasa harap ko si Mama at sinumbatan ako sa lahat ng family occasions na hindi ko inuwian. Best man ka pa sana nung kasal ng Kuya Rigor mo. Diyos ko, Jelong, estudyante ka pa lang, wala nang halaga sa'yo ang pamilya mo. How much more kapag professional ka na at may sarili ka ng pamilya? Natanaw ko that time si Kuya Rigor na tumutulong sa pagtilad ng karne ng baboy sa likod ng bahay. Dinner kasi ang handaan ni Papa kaya that time ay nagluluto pa lang sila. Nagkatay sila ng baboy noon. Ganon kamahal ni Mama si Papa. Basta birthday ni Papa, may handa at maraming bisita, pero kapag birthday niya, kahit kami-kami lang. Pero yung mga birthday niya na hindi ako nakauwi, hindi kasali sa mga isinumbat niya sa akin. Birthday ni Sandro, oo, na isumbat niya. Kung hindi ko lang nakakausap ang isang professor mo, iisipin ko talagang nagluloko ka rin sa Cebu. Pero yung nilipatan mong boarding house, Jelong, bakit malayo sa city proper? Bakit malayo sa school mo? You have a lot of explaining to do, young man. Mag-uusap ulit tayo bukas bago kita papayagang makabalik ng Cebu. Hindi ako masyadong natitrigger kapag si Mama ang nagagalit, pero kapag si Papa, nanginginig ako. Good thing was, busy si Papa noon dahil may mga bisita na siya at karga-karga niya ang kanyang pangalawang apo na si Jericho, anak ni Kuya Rigor sa hipag kong si Ate Imelda. Maganda ang kwento ni Kuya Rigor, Kuya Bono. Mula sa pagiging walang kwenta, pasaway, sumpa sa peace of mind na magulang, naging masipag, mabuti at simpleng tao siya dahil ang napangasawa niya ay anak na magsasaka na uliran pero maganda. Yun si Ate Imelda. Nakilala niya si Ate Imelda nung mapilitan itong magsaka sa Ubay. May 1 hektaryang lupa kasi doon si Papa at iyon ang binigay niya kay Kuya Rigor noong tuluyang putulin ni na Mama at Papa ang suporta nila kay Kuya Rigor. Parang itinakwil siya.
Akala ni mama noon ay ibibenta lang ni kuya ang lupa pero hindi pala. Sinaka niya at napagyaman pa niya dahil tinulungan siya ng tatay ni Ate Imelda at kalaunan ay umibig na nga si Kuya Rigor sa butihing anak ng taong tumulong sa kanya para matuto sa pagsasaka. And up to this time, masaya at kontento si Kuya Rigor sa kanyang simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya sa bayan ng Ubay. Hindi ko na iwasang saglit na mangarap noon dahil naalala ko na naman si Monica. Sabi ko, kahit hindi rin ako makatapos ng pag-aaral, kahit hindi ako yumaman, kung si Monica ang makakatuluyan ko, ayos na ayos lang. Pero syempre yun ay suntok sa buwan. Isang wild na pangarap dahil sa lahat ng lalaki sa dorm, kahit yung mga big time, hindi niya pinapansin. Ako pa kaya na basurero lang. Kinagabihan ay bumaha ng alak at masasarap na pulutan matapos ng masayang kainan. Siyempre, present din ang mga kababata at barkada ko noon. At may sarili kaming mesa sa gilid ng bahay, tapat ng kwarto ko. Umuwi din noon ang kuya kong pari at nagbanding naman sila ng mga kaibigan niya sa farmhouse sa tabing ilog. Doon din sila nagstay. Kasi pwede nilang gawin doon ang gusto nilang gawin kasi walang mapanuring mata ang makakita sa kanila. Pasado 10:00, lalo pang sumaya ang inuman naming magkakabarkada dahil may mga amats na kami nang mag-text si Monica. Wala ka pala dito. Kumatok ako sa kwarto nyo kanina. Umuwi ka pala. Nireplyan ko siya ng 3-letter word lang dapat na yes pero shinortcut ko pa at ginawa kong YS lang. Pero napansin niya. Kaya napangiti ako kasi sinadya ko yon. Is this you, Jelong? Yun ang text niya. Hindi ko siya nireplyan. Hinayaan ko siyang magtaka kasi siya actually ang nagturo o nag-obliga sa akin na mag-type ng text na kompleto at tama. Ayaw niya ng shortcut typing kasi pakiramdam daw niya ay nagmamadali akong mag-send ng message sa kanya. Ang sabi pa niya noon, educated ka naman. Why not use your education when you are texting with someone? Isa lang yun sa mga kaartihan ni Monica sa buhay na buong puso kong tinanggap at nag-adjust ako sa lahat ng gusto niya, maging angkop lang ako sa kanya. Pero yun nga, dumating na rin ako sa wakas sa puntong handa ko ng sukuan ang pangarap kong maging akin siya. Kasi iyon ay praktikal, makatotohanan, ang harapin ang katotohanan na hindi kami bagay at hindi magiging kami ay isang praktikalidad, isang katotohanan. That night pa rin, nag-miss call siya, hindi ko pinansin. Nag-miss call ulit, hindi ko pa rin pinansin. Hanggang sa nag-text na siya, sagutin mo, hindi yan miss call. Nung mag-ring ulit ang phone ko, sinabihan ko ang mga kaibigan ko na huwag munang mag-ingay. At noon ay handa ko silang gulatin sa ipaparinig ko sa kanila na sasabihin ko kay Monica. Kaya nung tumawag siya, hello, Miss Monica. Prangkahin na kita ngayon. Inaamin ko, mahal kita. Gustong gusto kita pero anong ginagawa mo sa akin? Pakiramdam ko, ginagamit mo lang akong libangan kapag naboboring ka. Well, para sabihin ko sa'yo, ayoko na. Pagkatapos ng tawag na to, ibablock na kita at maghanap ka na lang ng gagawin mong palipasan ng oras, okay?
Tahimik pa rin noon sa mesa namin, pero maingay talaga noon sa bakuran dahil marami pang mesa noon ang puno ng nag-iinuman. Wala nang video okay noon kasi past 10 PM na, kaya boses na lang ng mga taong nakainom ang narinig na ingay. Pero narinig ko pa rin ng maliwanag ang sagot ni Monica sa sinabi ko. Pagbalik mo dito, mag-uusap tayo. Good night. Hapon ng linggo umalis ako ng Bohol pabalik ng Cebu. Before dinner, nasa dorm na ako. Dinala ko lang mga gamit ko sa kwarto namin ni Wilmar. Palabas naman siya noon para kumain pero hinintay niya na ako para daw may kasabay siya. Hanggang noon kasi Kuya Bono ay nahihiya pa rin si Wilmar na kumain sa dining hall. Sa dining hall ko konti lang ang kumakain na residente at wala doon sina Monica at Irene. Pagsilip ko sa cellphone ko, wala pa rin siyang text. Iniwasan ko siyang i-text dahil gusto kong isipin niyang seryoso ako sa sinabi kong ayaw ko na. Nag-check ako ng email mula sa thesis advisor ko kung may update na sa mga thesis proposals ko. Natuwa ako kasi na-approve pala yung proposal ko na Harvesting Stormwater for Sustainable Drainage System. Dahil doon ay saglit na akong nagbasa sa internet ng ilang projects, particularly sa Japan at Singapore, at nasa kalahating oras na akong nagbabrowse nung mag-pop up ang notification sa phone ko. May text mula kay Monica. Nandito ako sa pinagsusunugan mo ng mga basura. Come here. Hindi man ako makapaniwalang naroon nga siya sa kakahuyan pero pumunta pa rin ako gamit ang flashlight. Doon kasi ay may shed, storage sa mga gamit para sa garbage collecting. Yun ang una mong makikita bago ang 3 compost pit. At malayo pa ako ay naaninag ko na may ilaw nga sa shed at paglapit ko pa ay nakita ko na si Monica. Nakaupo sa lumang monoblock at may maliit na mesa sa harapan niya. Basura na rin ang mga mesa at upuan na yon galing sa isang kwarto ng residente. Hindi ko lang sinunog dahil hindi pa sira, marami lang gasgas, at sa ibabaw ng mesa na yon ay may isang bote ng alak at isang shot glass. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Kuya Bono. Kasabay ng paghakbang ko palapit kay Monica ay palingalinga ako sa paligid kasi baka may kasama siya pero parang nabasa niya ang isip ko. Ay Manong Jelong, halika. Simulan na natin kasi maraming lamok dito. Sabi niyang hindi man lang sumulyap sa akin at hindi pa ako nakakaupo sa isa pang lumang monoblock sa harap niya ay inaabot niya na sa akin ang shot glass. Mauna ka. Inabot ko naman ang maliit na baso. Dati nang bukas ang matabang bote ng Patron Tequila. Nabasa ko lang yun sa bote pero first time ko lang makakita at makatikim ng tequila nung gabing yun. Dati na akong umiinom pero pa gin lang, Red Horse kung minsan. Pero matindi ang guhit ng alak na yon sa lalamunan ko dahil wala talagang chaser o lime man lang at lalong walang pulutan. Gusto kong isipin na sanay nang uminom si Monica dahil nung siya naman ang nag-shot ay wala akong narinig na kakaibang ingay mula sa bibig niya maliban lang sa salitang mahal din kita, Jelong. Parang tumigil ang mundo ko noon or nag-slow motion ang paligid ko. At ngayon, ibibigay ko ang katawan ko sa iyo. Look there. Sabi niya sabay turo sa ilalim ng matabang puno na nasa 10 hakbang mula sa kinaroroonan namin. Naaninag kong may makulimlim na ilaw sa likod ng puno. Tumayo pa ako para matanaw na may nakalatag ng picnic mat doon. After 5 shots natin, pupunta na tayo doon. Doon tayo matutulog.
Pasimple ko lang kinurot ang pisngi ko noon dahil sa nakakatawang isipin na nananaginip lang ako. Pero hindi. Totoong totoo at kahit kailan sa buong buhay ko ay hindi ko makakalimutan ang mainit na mga sandali namin sa ilalim ng punong yun. It's the wildest dream come true na makatalik ko ng buong alab at init ang babaeng pinapangarap ko. Ang pangyayaring yun, Kuya Bono, ay naganap noong August 19, 2017. 8 years and 4 months na ang nakararaan ngayong araw na ito, pero ilang araw lang ang dumaan. Mula nung araw na yon ay wala na si Monica. And 3 months later, nabalitaan ko na lang na sinira niya na ang buhay niya sa drugs at alak. Noong gabing yun sa ilalim ng puno kung saan kami nagtalik, nagpatuloy pa kami sa pag-ubos ng laman ng bote ng alak at nagkwento siya. Nagsimula siya sa pagsasabing, "Hindi ako ang tamang babae para sa iyo, Jelong, pero gusto ko lang pagbigyan ka. Hindi ako manhid para hindi maramdamang gusto mo ako noon pa, kaya ibinigay ko ang katawan ko sa iyo. Anong pakiramdam mo ngayon?" Wala lang, di ba? Kasi hindi naman na ako malinis. Hindi naman ako virgin. Marumi ako, Jelong. Sa buong bakuran na ito, ikaw palang nakakaalam ng sekreto ko. Not even my best friend Irene knows it. Sobrang dumi ko as a woman. Nakakapag-aral lang ako. Na-afford kong tumira dyan sa dorm na yan dahil pera ng boyfriend ng mama ko na tumigil siya sa pagsasalita at kahit makulimlim ang ilaw na kandila ay nakita kong namula ang mukha niya at namasa ang mga mata niya. I'm a bitch, Jelong. Malala pa sa pukpok dahil boyfriend ng ina ko ang umaano sa akin. Nandidiri pa akong tawagin siyang lover ko. Binibigay niya sa akin ang lahat, kapalit ng relasyon na pilit ko lang sinisikmura dahil wala akong choice. Dahil mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang kapatid ko. I have a younger brother, Cedric. He's 17 at matagal na siyang nakaratay sa ospital. Naka-life support lang siya after nung motorcycle accident niya 6 months ago. Kapag pinutol ang life support niya, mawawala na siya sa amin. Wala kaming tatay. 5 months old lang si Cedric nung iwanan niya kami at si Mama nagtry na buhayin kami sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa beauty parlor kung saan niya nakilala si Tito Miguel, yung boyfriend niya na karelasyon ko rin. Mayaman si Tito Miguel, pero hindi siya masaya sa pamilya niya at alam mo na siguro kung bakit. Kasi he's unfaithful and he's a pervert. Hindi ko kailangan ng lahat ng ito, Jelong. Kaya kong mabuhay ng simple, kaya ko ding pag-aralin ang sarili ko pero hindi ko kayang bayaran ng hospital bills ng kapatid ko na mahal ko. Kaya ako pumayag sa kondisyon ni Tito Miguel at hindi alam ni Mama na may nangyayari sa amin ng kabit niya. Pero di ba, walang lihim na naitatago forever? At once na malaman ito ni Mama,
Sure ako na magkakagulo kami kasi mahal na mahal niya si Tito Miguel. You see, I'm a bitch. That is why wala akong kaibigan maliban kay Irene na pinaglilihiman ko pa ng totoong ako. Muling umago sa mga luha niya pagkasama niya noon at nagpatuloy siya. Ngayon lang ako nakapagsalita ng tungkol sa totoong buhay ko, Jelong. Sa'yo lang kasi naramdaman ko talaga na I can't trust you. Gusto ko sana magkaroon tayo ng relasyon. Kung sana nakilala kita 7 months ago bago ako nagpakarumi, bago ako pumayag sa kondisyon ni Tito Miguel. Malinis pa ako noon pero ngayon, I don't care, Monica. Walang nabago sa pagtingin ko sa'yo. Pwede pa tayo. No, Jelong. I can leave Tito Miguel that easy but I can't let my brother die. No. Hindi ko kakayanin yon. At kahit mawala na si Cedric, hindi pa doon magtatapos dahil si Tito Miguel, he will hunt me at isusumpa ako ng nanay ko. I can't live a peaceful life, Jelong. And I don't want to drag you into this mess. Makontento ko na lang na natikman mo ko. Then live a life without me. Magmahal ka ng iba. Someone who is just like you, kind and clean. Wala man lang text si Monica bago siya umalis sa dorm. Basta napansin ko na lang nung dinner the following day, mag-isa na lang si Irene. So nag-text ako sa kanya pero hindi siya nag-reply. 3 days pa ang dumaan nung nag-reply siya at ang sabi niya lang, wala na ako dyan, Jelong. Kalimutan mo na ako. Kasagsagan ng paggawa ko ng thesis ko nung gabing lapitan ako ni Wilmar dala ang balita tungkol kay Monica. Tunog chismis yun pero naniwala ako. Boy, pakawalaan na daw si Monica. Nakita daw ni Justin, nagwawala sa bar. Kilala ni Justin yung kasama niyang boys. Mga durugista daw ang mga yun at si Monica, masyado daw obvious na naka-ecstasy. Nagwawala sa dance floor. Hindi ako nagsalita noon. Natulog si Wilmar na walang narinig na salita sa akin pero sinubukan kong tawagan ang number ni Monica kahit na mula nung umalis talaga siya, araw-araw akong nagte-text pero hindi siya nagre-reply at kapag tatawagan ko I cannot be reached na siya. Pero that night ay sinubukan ko pa rin pero cannot be reached pa rin siya. Itinuring kong chismis ang kwento ni Wilmar pero ilang araw ang dumaan, ganon din ang narinig kong kwento mula kay Franco at siya din mismo ang nakakita kay Monica kaya pinaniwalaan ko na. Sobra kong ikinalungkot ang tungkol doon at nagawa ko pang isabay siya sa panalangin ko sa simbahan 3 araw bago ang thesis defense ko. Hiniling ko sa Diyos na sana gabayan niya si Monica. Liwanagan ang isip niya at isalba siya mula sa buhay na kinasadlakan niya. Dalawang buwan nang dumaan, graduate na ako noon, at mula kay Franco din ang kwentong nagsabing namatay na. Namatay na si Cedric, ang nag-iisang kapatid ni Monica. At hindi niya yun natanggap dahil ang nag-utos na putulin na ang life support ay ang mama niya nung malaman niyang may relasyon si Monica sa Tito Miguel niya.
Doon nasiraan ng katinuan ng pag-iisip si Monica kaya nagpakawala na. Dahil sino ba naman kasi ang hindi pa masisiraan kung nawalan ka ng kapatid at galit na galit sa iyo ang iyong ina? Nagtapos ako ng college that same year at pumasa din ako ng board exam the following year. Umalis na ako ng Cebu at nagtrabaho ako sa Tagbilaran City at doon na ako nakapag-asawa. Si Felisa ay pinakasalan ko kahit walang blessing si mama kasi ayaw niya si Felisa para sa akin. Kay Papa, okay lang si Felisa kaya si Papa lang ang present nung ikasal kami ni Felisa sa office ng mayor ng Tagbilaran City. May motibo si Felisa nung una kung bakit pinili niya ako. At hindi ko pa dati alam ang motibong yun pero eventually, minahal din daw talaga niya ako at nung maramdaman niyang seryoso na siya sa akin and that she's willing to live with me ay nagtapat na siya sa akin. Nakilala ko siya sa project site ng ginagawa naming 3-story building noon. Sales representative siya ng acoustic board. May architecture background kasi siya. Nagtapos siya ng architecture pero hindi lang nakakapasa sa board exam. Kaya pinasok din niya ang pagse-sales while draftswoman din siya ng isang small-time architectural office. Maganda si Felisa. Sexy at magaling magsalita. Bisaya din siya pero kapag nag-English siya, wala kang maririnig na Bisayan accent. She's bubbly, charming at napaka-refreshing ang ngiti niya at abnormal na lang talaga ang lalaking hindi mahuhumaling sa kanya. I can say na love at first sight ako sa kanya kaya pinurso ko. Niligawan ko hanggang sa sinagot niya ako at siya ang dahilan kung bakit na-enjoy ko na ang pagtatrabaho sa Tagbilaran City. During our 8th monthsary na sinelebrate namin sa isang resort sa Panglao Island, we made love syempre and after that ay nagtapat na siya by saying, "Jelong, I think I really belong to you." Same thought. Mabilis kong sagot sabay dampi ng halik sa kanyang labi. Then, huminga siya ng malalim bago ang matiim na titig sa mga mata ko. Kaya lang, I need to tell you something, babe. Go on, I'm all ears. Nung una, sinadya ko talagang lumapit sa'yo. Plinano ko na magkaroon tayo ng relasyon dahil may motibo ako. Pero as time go by, I fell in love with you because I learned that you are the kind of man I really long for to be with for the rest of my life. And yes, I'm praying now na sana matanggap mo ako, ang totoong ako. Noon ay naintriga na ako sa naririnig ko kay Felisa kaya bumangon pa ako at hinarap siya. What are you saying, babe? Jelong, I'm not really ready for this kasi alam ko masasaktan ako kapag hindi mo ako natanggap pero I'll spit it out para matapos na. But please believe me, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, babe, at kahit ano pa yan, kaya ko yan. In fact, I will give you the choice to say it or not. Kung ayaw mong sabihin, it's fine with me. Magpapakasal pa rin tayo kung talagang mahal mo rin ako gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Yes, mahal na mahal kita pero kailangan ko ng peace of mind. So, sasabihin ko pa rin ito sa'yo. Okay, sige, sabihin mo. Ako ang nanay ni Sandro. Ako yung ex ng Kuya Rigor mo.
Ano naman sa akin kung ex siya ng Kuya Rigor ko? Masaya na si Kuya sa kanyang simpleng buhay kasama si Ate Imelda at Ryan na anak nila, but most of all, mahal na mahal ko si Felisa. She said ako daw ang klase ng lalaking gusto niyang makasama habang buhay at nasa kanya din naman ang mga katangiang gusto ko sa isang asawa. Maliban sa mga pisikal na katangian niya, masaya siyang kasama, marunong sa buhay at marunong tumanggap ng pagkakamali, and she's willing to make peace with her mistakes. Gaya ng kagustuhan niyang mapalapit kay Sandro pero hindi siya pinayagan ni Mama at Kuya Rigor kaya gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ko. Pinakasalan ko siya sa mayor's office and Papa was there. Both parents ni Felisa were present, maging ang 3 kapatid niya. Sa tulong ni Papa, nakalapit nga si Felisa kay Sandro pero brainwash ang bata, kagagawan ni Mama. Okay lang si Felisa sa idea na hindi man siya lubusang tanggap ni Sandro ngayon kasi 8 years old pa lang si Sandro. Time will come na matatanggap din siya. Iyon ang isa pang bagay na gusto ko sa kanya, hindi siya nagmamadali at willing siyang harapin lahat ng challenges para lang makuha niya ang gusto niya. Nauna akong nag-abroad after pandemic, sumunod lang si Felisa pero hindi kami magkasama sa trabaho. Nasa interior design company siya dyan sa Alcobar at ako naman ay dito sa Dammam. Magkasama kami ng tirahan sa aming villa, pero at this point in time na nagsusulat ako ay nandyan si Felisa sa Pilipinas. Nagbabakasyon at nagtatry pa ring mapalapit kay Sandro. Ka-video call ko siya the other night at nagkukwento na hindi na masyadong aloof si Sandro sa kanya. Tinanggap nga daw ng bata ang mga pasalubong niya. I told you, sa una lang yun aloof sa'yo. Sabi ko pa, when a message pop up, chat mula kay Franco. Hi Jelong, do you remember me? Nagtaka ako sa chat na yun mula kay Franco kasi hindi siya ganun mag-chat. Hindi niya ako tinatawag sa pangalan ko. Man ang tawag sa akin kaya nagtaka ako. Nung matapos ang video call namin ni Mrs., nag-reply ako kay Franco just to see na may attachment palang picture ang chat na yon. Picture ng 2 tao, si Franco at si Monica. Nag-video call ako kay Franco. Sinagot niya agad at tumambad sa akin ang mga taong nakangiti, si Franco, Mrs. niyang si Claudette, anak nilang si Cherry at katabi ni Cherry, si Monica. Man, how are you in the Arab world? Masayang bati niya. Okay lang man. Is that really Monica? Oh yes, Monica. Tawag niya at tumabi sa kanya si Monica. Hi Jelong, ako ay nag-chat sa'yo. Okay. Paano kayo nagkita ni Franco? Anong meron dyan? Binyag ng baby ni Irene. Remember Irene? Of course. Kumusta ka na? Ngumiti siya bago sumagot ng okay na ako, Jelong. Add na lang kita and we'll talk sometime. Maingay dito eh. Sure. Hintayin ko na lang ang friend request mo. Okay. Ingat dyan, Jelong. Ang ganda pa rin ni Monica, Kuya Bono. Parang hindi tumanda pero napansin ko lang na talagang may glow na ang mga mata niya. Matamis na yung ngiti niya. Pero kung ganda lang din ng mukha at katawan, hindi naman pahuhuli ang misis ko dyan. It's been 3 days since naka-VC ko si Monica sa account ni Franco. Pero wala naman siyang friend request. Yung luma niyang Facebook ay friend ko pa rin pero hindi na yun active. Sinubukan ko siyang i-search ulit sa totoong name niya pero hindi ko makita. Naghihintay ako ng friend request niya kasi
Gusto ko lang makibalita. Iniiwasan kong magtanong kay Franco kasi iba ang andar ng utak noon at alam niyang married man na ako. Mahirap na. If you are curious kung may balak akong magloko o magtaksil sa asawa ko, the answer is no. Kahit wala pa kaming anak ni Felisa, sisikapin kong maging faithful and loyal sa kanya. And if you are curious about the baby sa karton, he's fine. Matalino, makulit, masayahin, gwapo, mana sa ina, at sobrang mahal ng lolo at lola niya, and his dream is to be a soldier. Hanggang dito na lang Kuya Bono at maraming salamat sa pagbabasa. Gumagalang, Jelong. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan, kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y wag-iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang
Janong, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento. Hindi ko expected yung ending ng kwento mo. Nung una kong basahin ay parang may mali ba? So binalikan ko pa at ganun nga pala talaga. Okay? Small world, eka nga. Pero kung tadhana talaga ay hindi mo na dapat questionin pa. That's how tadhana works. And I do hope na manatili ang saya at ligaya kahit hindi pa kontento sapagkat may mga nabibinbin pa, mga nakabitin na dapat ma-accomplish gaya nga ng relasyon ng misis mo sa kanyang anak sa iyong kuya. But someday, lalaki din yan. Kasi ang pagkaka-brainwash naman habang bata pa yan. Kapag meron na yan sariling isip, sariling katinuan, alam niya na kung anong tama at mali and he will decide kung ano ang makabubuti para sa kanya. Okay? And again, thank you so much, Jelong. What else? Congratulations din sa pagka-graduate, pagkakapasa sa board exam ng Take 1 lang, kahit napakahirap nga naman ng civil engineering. And good luck sa professional life dyan sa Saudi Arabia. Again, maraming salamat. At sa ating mga kahugot, na nagpa-shoutout sa nagdaang kwento ni Brog Jorna Del Farina. Shoutout to you. Happy New Year. And to Marivic Parungaw, shoutout to you. Sino dito ang nakakaalala sa story ni Jack Paltat? Dami kong tawa doon, pero mas marami akong tawa dito. Kahit kailan talaga hindi magkasundo ang puso at utak eh. Sa totoo lang, ating Brog, mahirap talaga yun. So nagbasa na si Brog ng mga comments. Huwag na natin basahin, shout out na lang tayo. Aileen Kabakungan, shout out to you. And Happy New Year din sa iyo, Michael Domingo. Premium Mate, shout out to you. Tagal ko rin naghintay ko yung Bono, si Kimi Ordan, quietly listening, Happy New Year. Ito, isa si Kimi Ordan sa mga nauna nating kahugot nung bagong bukas lang ang ating channel. Maraming salamat, Kimi Ordan. Shout out kay Bono, sabi naman ni Lucky Girl, Lynn Tolosa, pa shout out, listening from Hong Kong. And Raymart Bulanday, shoutout kay Bono, Happy New Year, listening here in Greece. Baka dito ko na mahanap ang pag-ibig ko. Yan. Good luck. And hello kay Bono, yes, meron listener here in Tuen Mun, Hong Kong. Shelly Colley, shoutout sa inyo. And shoutout po may rin Jacob ng Gataran. Jacob ba o Jacob? Robin Frogorso, Happy 3 Kings, Kuya Bono, pa-shoutout Kuya, listening here in Lalo, Cagayan. And Kuya Bono, Happy New Year sa inyong lahat. Kuya, pa-shoutout naman ang mga kasamahan kong laging nag-aabang sa kwento mo. Pa-shoutout kay Orsina, Jerry, Dayap, Elentorio, Manong Leo, Jonas, Nilo, from Pasong Kamachile, General Trias, Cavite. Shoutout sa inyong lahat dyan mula kay Reggie Rivera. And Patrick, shoutout to you. Ganun din kay Lovelia Crabahal. Also to Sally. Shoutout listener here in Pozorubio, Pangasinan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Lane Nato, Happy New Year from Malaysia. Pa-shoutout kay Bono, bangers from Saudi. It's Athea Hinven Sacobo. And Marcel Butakan, shoutout to you dyan sa Cyprus. Mula sa Enrile, Cagayan. And Mayla Guarta, shoutout also to you. Arthur Ramos, shoutout to you. Ganun din kay Casey Lynn from Bulacan. Happy New Year. Yon, may papakinggan na naman. Thank you, Kuya Bono. Sana huwag kang magsawa sa pagbabasa. Janessa Utilia, shoutout to you. Shoutout kay Bono. Sabi ko na nga ba basta bukid may puno, may umok ng ilegalidad. Shoutout sa inyong lahat. Okay, this is I think si Sir Rogie Rumpawa ng United States of America. Maraming salamat, sir, sa suporta, lalong-lalo na sa suporta sa mga bata ng Bumarito at Guryo. Thank you, sir. And sender, tinatawanan ka ni Jack Paltat ngayon, sabi ni Flor Joseph. Yung kwento ni Jack Paltat ay naaalala ko pa, kaya lang itong si Brog, kahit kailan lang ito ay parang malabo na sa aking isipan.
Kuya Bono, Happy New Year sa inyo. Matagal ko na pong tagapakinig at isa rin akong nangarap na sana balang araw. Kwento ko naman ang mabasa mo. Okay? Gabriel Failano, shout out to you and we'll wait for your story. Hello, Ading. Lahat naman natututunan. Pagpapayo na ito mula para kay Brog, mula kay Mardy, 2 April. So yan na muna sa lahat naman nagpa-shout out. Ay sa susunod sa Facebook tayo magbabasa ng shoutout. Again, Jelong, maraming salamat for sharing your story at sa lahat ng mga kahugot nating naglaan muli ng kanilang oras. Maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo.